Alam mo, kahapon naging mainit na naman ang pagdinig sa Kongreso patungkol sa umano'y illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. At syempre napakinggan natin yung high-profile inmate na si JB Sebastian at inabot ata sila ng 11 o'clock hanggang dun sa Kongreso. Okay, sweetie. Nako, yan po ang napapanong issue ng bayan at ating pong pakinggan ang komentaryo ni Aljo Bendio. Sa loob po yan ng 4 na minuto dito lang sa Balitang Trending. Okay, maraming salamat, Dayan, kung pagtagpi-tagpiin po natin o pagbubuklod-buklurin ng mga testimonial evidence sa ginawang pagdinig ng House Justice Committee kahapon po dyan sa Kongreso ay posibleng makulong si Senadora Leila de Lima at iba pang mga opisyalis ng New Bilibid Prison noong nakaraang administrasyon dahil sa laganap na bentahan ng illegal na droga sa loob ng piitan. Although ito ay hindi judicial proceedings, kundi ito'y fact-finding. Pero kung gagamiting ebidensya, if it is offered as evidence, ito pong mga sinumpang salaysay, affidavit, tatayo po ito bilang admissible evidence ng korte at ang mga testimonya dahil ito pong mga testimonyang ito ay substantially corroborated in its material points. Itong testimonial evidence which are corroborated, ito pong illegal drug trade, si Secretary de Lima dati ng Justice Department ay tumanggap umano ng 10 million pesos bilang protektor ng mga convicted drug lords. Mabigat po yung akusasyon na yan. And what the DOJ wants now is maging admissible ang mga ebidensya sa korte to ascertain the truth respecting a matter of fact. That JB Sebastian, eyewitness, ito pong eyewitness, hindi po hearsay yan, ay personal na nagbigay ng 2 million pesos kay Leila de Lima di umano. That Sebastian personally gave 8 million pesos naman kay Secretary de Lima pa rin through her sweetie na si pangalan nun, Jonel Sanchez, isang presidential security ng PSG, Presidential Security Group. That Sebastian raised funds for de Lima senatorial campaign na si de Lima, sabi ni Sebastian, wanted him dead at hindi siya naging asset dahil ni isang dokumento wala pong pinirmahan si Sebastian. On de Lima's case naman, mga kaibigan, ay nasa lookout order na ng Department of Justice itong si Senadora Leila de Lima, pero umaming wala siyang ginawang kasalanan at inosente siya. Pero sa batas, mga kaibigan, hindi po immune sa suit ay isang senadora kapag ang kaso kinakarap niya ay may kaparusahang lampas po ng 6 na taong pagkakakulong. So sinasabi lang din ng mahal na Pangulong Rodrigo Duterte ay naging favorite weeping voice siya ng then Secretary of Justice de Lima. Binibigyan lang siya ngayon ng sariling dose of her own medicine. So hindi siya immune from suit at pwede siyang makulong. At ito din ang sinabi ni Sebastian na napakabigat pong akusasyon that NBI raid before was only moro-moro during the time of former Bucor head Franklin Bucayo. Na itong si Sebastian, mga kaibigan at Gulango, magkaribal hindi lang po sa gang-gang sa loob ng NBP, kundi competitors din sa benta ng illegal na droga. Ang ginagawang pagdinig ay in aid of legislation. Sana'y gumawa ng mga hakbang, hindi lang batas, dahil napakaraming batas pong naabuso, hindi po sinusunod. Dahil kailangan ang pagkakaisa ngayon ng bawat Pilipino, ng bawat mamamayang Pilipino, lalo sa pagsugpo sa illegal na droga. At kailangan natin ng suporta pa sa ating mahal na Pangulo sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga dahil ang kanyang ginagawa ay para lang po protektahan ang susunod na henerasyon. 4 million drug dependents na record sa Pilipinas with 104 million population. Kung ikukumpara, worse than, kung ikukumpara po natin 4 million drug dependents with 204 population sa Indonesia. Kung yun sinabi ng Pangulo na nabuksan na ang portal ng narco-politics dahil po sa kapabayan ng nagdaang administrasyon, dahil po sa ganid sa kapangyarihan at ganid sa pera. Hanggang sa susunod na issue at ating pong bibigyan ng komentaryo, inyong lingkod, Aljo Bendio, back to you guys.